Ang pagpapatuloy, matapos pumunta ni Seyok sa training center ay naabutan niya si Yenlang na may kakaibang ginagawa. 30 minuto ang nakaraan, makikitang abala si Yenlang sa pag-eehersisyo. Matapos ang ilang minutong pagtakbo ay sinabi ni Joyok na maaari na sila magpahinga, sabay abot ng towel sa dalaga. Binati ng binata si Yenlang dahil nagagawa na nitong makipagsabayan sa kanila nang hindi sobrang napapagod. Tugon ng dalaga na naghahanda na siya para sa susunod nilang mahihirap na training. Pinaalala naman ng ating bida na hindi ba't halos himatayin na siya nang sinubukan nilang gawin ito, mabilis namang winika ng dalaga na dahil biglaan lang naman ang mga pangyayari at wala siyang ideya nung una kung anong klase ng ensayo ang gagawin nila. Sinabi naman ni Arin na hindi niya talaga gusto si Kitty subalit mas maganda ang pinapakita nito kaysa kay Soyeon na halos tumirik na ang mata dahil sa sobrang pagod. Winika ni Joyok na hindi ba't sinabi niya na sa kanya nang una pa lang na magiging mahirap ang kanilang pag-eensayo. Tugon naman ng dalaga na akala niya ay madali lamang ang ginagawa nila nang nanunood pa lamang siya. Pabiro namang winika ng binata na maaari naman siyang bumalik sa normal na klase kung nanaisin niya, dahil sa narinig ay sinabi ni Soyeon na mas gugustuhin niya ang ganito at susubukan niya ang lahat ng makakaya niya. Matapos nito ay sinabi ng ating bida na nais niya sanang magkaroon sila ng mga sparring upang may tama ang kanilang mga fighting style, subalit dahil pagod pa sila mula sa pagpigil sa kalamidad ay mag-ensayo muna sila ng kanila at pagkatapos ay maaari na silang magpahinga. Ngunit tinanong ni Arin kung anong planong pagkaabalahan ng binata, tugon nito na sa ngayon ay babalik na muna siya sa dormitoryo upang mag-ensayo ng mana control. Nang marinig ito ay sinabi ng dalaga na kung gayon ay ganon na lang din muna ang kanyang gagawin. Habang paalis ang dalawa ay pinagplaplanuhan nilang palakasin sa susunod ang pang-itaas nilang katawan, sabay hinagis ni Joyok ang ginamit niyang towel, at hindi nagtagal ay nagpaalam na din si Soyeon dahil kailangan niya munang magpahinga. Nang mapansin ni Soyeon si Yenlang na nakatayo lamang ay tinanong niya ito kung ano ang balak nitong gawin. Tugon naman ng dalaga na hindi naman siya pagod kaya't mag-eensayo pa siya kahit kaunti. Sa pag-alis ni Soyeon ay napaisip si Yenlang na dahil sa mga instruction ni Joyok ay pakiramdam niya ay lumakas na siya lalo na nang nilabanan nila ang mga halimaw, dahil wala man lang kahirap-hirap nila itong tinalo, subalit ng araw na iyon ay napagtanto niya din na nasa ibang level ang lakas ng ating bida. Dahil hindi pa siya nakakakita ng tao na madali lamang pinagpapaslang ang mga halimaw, at namamangha nitong iniisip na mas lumakas na ang binata kaysa nang huli silang naglaban. Ngunit napatanong ito sa kanyang sarili na hindi ba't kaya siya pumayag maging disciple ng binata ay upang malampasan ito, subalit heto siya at namamangha sa pinapakitang lakas ng ating bida. Pero nakita niya ang katotohanan nang nag-sparring sila ni Joyok na kahit kailan ay hindi niya ito mauungusan, kaya't naisip niya na para saan pa ang pananatili niya dito bilang disciple ng binata. Nang bigla niyang naisip ang ginawang pagtatanggol sa kanya ni Joyok ng oras na pinuntahan siya ni Yeonhwa, at dahil siguro ito sa pagresolba ng binata sa kanyang mga problema sa Snow Soul Clan, maging ang dormitoryo na tinutuluyan niya ay kay Joyok, at nakakatanggap rin siya ng mga libreng pagkain dahil sa espesyal na klaseng binuo nito, naiisip niya na ito ang mga dahilan kaya't nananatili siyang disciple ng ating bida. Ngunit sa kabila ng kanyang mga naisip ay alam niya sa sarili niya na hindi ito ang dahilan, dahil madalas niyang isipin ang ating bida at sa tuwing naiisip niya ito ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso na para bang gusto niyang lagi itong makita. Kaya't mas nais niya palaging magsanay dahil makakasama niya ito, dahil sa mga iniisip ay pinakalma nito ang sarili dahil bago pa lamang niyang nakilala ang binata, subalit kahit anong pigil ng dalaga sa sarili ay hindi niya maiwasang isipin ang pagmumukha ni Joyok. Agad niyang pinagpapalo ang ulo niya na para bang nababaliw, hanggang sa napansin niya ang tuwalyang ginamit ng binata. Agad niya itong kinuha at pilit na iniisip na kaya niya lamang ito kinuha ay lilinisin niya ito para sa ating bida. Subalit habang naglalakad ay napatigil ang dalaga at mayroong kakaibang naisip, dahil walang nakatingin ay napagpasyahan niyang amoy-amuyin ang tuwalya,
Kasabay nito ay ang pagdating ni Seyok na walang ideya kung ano ang ginagawa nito. Dahil sa pagdating ng binata ay tinanong ni Yenlang kung nakita ba nito ang nakakahiyang ginagawa niya, ngunit hindi maintindihan ni Seyok kung ano ang ibig nitong sabihin, bagaman walang ideya ay kaagad nagpakawala si Yenlang ng isang malakas na suntok sa binata, dahilan upang mawalan ito ng malay. Matapos suntukin si Seyok ay mabilis na tumakbo si Yenlang palabas habang naiwan namang nakabulagta ang binata. Sa dormitoryo ng Valhalla, makikitang abala ang ating bida sa pag-eensayo ng kanyang mana, nang biglang may tumawag sa kanyang telepono at ito pala ay si Adelia. Ibinalita nito sa binata na ang kanilang constellation ay gumising na. Tugon naman ng ating bida na magandang balita ito at sabay tanong sa babae kung may libreng oras ba ito ngayon. Sinabi ni Adelia kung may nais siyang ipagawa ay maaari naman niyang ipagpaliban ang iba niyang ginagawa. Dahil sa narinig ay agad winika ni Joyok kay Adelia na manatili lamang ito kung nasaan siya ngayon at ihanda nito ang kanilang divine artifact, dahil matagal-tagal na rin nang huli niyang nakita ng arapan ang kanyang disciple. Sa kabilang banda, labis ang pagkabahala ni Black Cat dahil matapos niya ipakita sa constellation ang CCTV footage ng gym ay bigla itong nagwala. Naisip ng pusa na sana'y hindi niya nalang ipinakita ito sa kanyang constellation. Sa nakaraang 10 minuto, sa Valhalla President Office, abala si Black Cat sa pagkalikot ng kanyang laptop, naisip niya na hindi niya na napansin na inabot na siya ng gabi, at hindi niya akalain na mahirap ang trabaho bilang isang presidente ng isang academy. Kaya't napagpasyahan niya na tignan na ang mga CCTV sa buong paaralan bago siya umuwi, dahil kabilin-bilinan sa kanya ng constellation na palagi niya dapat tignan ito, sapagkat sa pagkakaalala niya ay ginagawa niya ito upang makita niya kung may babaeng lumalandi kay Joyok. Subalit sa palagay ng pusa ay masyado lang overacting si Cookie para mag-isip ng mga ganong bagay. Hanggang napansin ni Black Cat na mayroon pa ring tao sa loob ng gym, kaya't nagpasya siyang pindutin ito upang makita kung si Joyok ang nasa loob nito, ngunit ang tumambad sa kanya ay isang tao na nakabulagta sa sahig at walang malay. Dahil sa gulat ay inakala ng pusa na isa itong patay na tao, kaya't nagpasya siyang palapitin ang kamera at napagtanto niya na ito pala ay si Seyok na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Nang dahil sa mga nakita ay nagpadala ng mensahe ang constellation sa pusa na i-rewind nito ang CCTV upang malaman kung ano ang nangyari, na mabilis namang sinunod ni Black Cat. Hanggang sa makita nila ang eksena na nakatayo si Seyok at ang nasa harapan nito ay si Yenlang, at makikitang mabilis na sinuntok ni Yenlang ang binata at mabilis na tumakbo palabas. Dahil dito ay napaisip ang pusa kung ano ang eksaktong nangyari dahil hindi marinig kung ano ang pinagtalunan ng dalawa, ngunit muling ipinag-utos ng constellation kay Black Cat na i-rewind nito mula sa simula. Matapos mapanood ni Cookie ang mga nangyari ay nanggagalaiti ito sa galit dahil nagawa ng dalagang amuyin ang sagradong towel ng kanyang master. Kaya't sinabi ni Black Cat na sa tingin niya ay kaya sinuntok ni Yenlang si Seyok ay nahuli siya nito sa aktong may ginagawang kakaiba. Dahil dito ay nagwala si Cookie na labis ikinabahala ng pusa sapagkat napapadalas na ang pagiging mainitan ng ulo nito. Naisip pa niya na maraming beses nang nagalit ang kanyang constellation ng walang dahilan, pero nitong mga nakaraang araw ay nagwawala na ito sa kahit anong may kinalaman kay Joyok. Subalit napapaisip ang pusa kung ang binata ba talaga ang master ng kanyang constellation, dahil si Joyok ay isa lamang estudyante at malabo namang nabuhay ito kasabay ng mga constellation, ngunit napagpasyahan niya na tsaka na lamang ito iisipin at kailangan niya munang pigilan ang pagwawala ni Cookie. Hanggang sa nakarinig ang pusa na may tumawag mula sa pinto, at ito pala ay ang ating bida. Winika ng binata na nais niyang magpasama dito dahil may pupuntahan sila, pero napansin niya na kausap ni Black Cat ang constellation, kaya't pinasabi ni Joyok sa pusa na sabihin nito kay Cookie na kailangan niya ang abilidad nito upang pumunta sa United Kingdom. Sa kabilang banda, makikitang may nagaganap na pagpupulong sa grupo ng ruling business sa pamumuno ni Alchemist John,
Tinanong nito sa isang lalaki kung nakumpleto na ba nito ang kanilang plano. Kinumpirma naman ito ng hangal at winikang may humigit kumulang na 200 mga Seal Magic Circle sa Valhalla upang pigilan ang mga taong labas na pumasok, at may halos 100 nito kung saan matatagpuan ang dormitoryo ni Juyok. Mayabang naman winika ng alchemist na hindi problema iyon dahil magagawa niyang matanggal ito kapag ginamit niya na ang kapangyarihan ng kanyang constellation, na agad naman sinang-ayunan ng kasama niyang hangal at winikang dahil ang constellation nito ay tinatawag na The Immutable Alchemist at ito ang pinakamalakas pagdating sa dispelling magic at pagdating sa mga pagdepensa. Kaya't agad iminungkahi ng lalaki na kapag napawalang bisa na nito ang lahat ng magic circle, ang alchemist at ang 4 sa kanila ay pupunta agad sa kinaroroonan ni Juhyuk. Pagkatapos noon gagamit sila ng mana disruption spell para itago ang pag-atake nila at maasikaso ang natitirang mga kaklase ng binata. Dahil kung maalis nila hindi lang si Juhyuk kundi pati ang mga iba nitong kaklase ay sigurado siya na makikilala sila sa buong Korea. Nang marinig ito ay sinang-ayunan ito ng alchemist at winikang wala siyang pakialam kahit tawagin silang mga duwag at ang kaya lamang tapusin ay mga estudyante. Dahil isa pa rin itong tagumpay para sa katulad nilang masasamang tao, sabay wikang maaari na silang magsimula sa kanilang planong pagpatay sa binata. Ngunit habang nag-uusap ang mga ito ay may nagsalita at winikang katulad ng inaasahan niya, na labis ikinabahala ng alchemist. At sa isang iglap ay nawalan agad ng ulo ang lahat ng miyembro ng ruling business. Sabay winika ng babae na hahayaan na lang sana nila ang mga ito kung hindi agad nila pinagplanuhang patayin si Juhyuk. Sinabi naman ng isang lalaki na sana'y pinatay na nila ang lahat ng mga ito sa simula pa lang. Tugon naman ng isa na papatayin din naman nila ang alchemist sa huli ayon sa kagustuhan ng kanilang constellation. Ngunit mas napaaga lamang kaysa sa kanilang orihinal na plano. Nagtataka naman tinanong ni Alchemist John kung sino ang mga ito, dahil dito ay ipinakita ng babae ang kanyang tato sa leeg at tinanong ang alchemist kung may ideya ba siya kung ano ito, na agad namang napagtanto ng lalaki na mula ang mga ito sa grupo ng The Teaching One. Sarkastiko naman winika ng babae na kahit papaano ay may utak din pala ito. At habang nasa kalagitnaan pa ng pagkagulantang si Alchemist John ay mabilis na tumalon ang isang lalaki upang magpakawala ng isang atake. Ngunit bago pa man tumama ang hawak na punyal nito sa alchemist ay biglang lumabas ang dilaw na liwanag na tila ba'y isang barikada, dahil dito ay labis ang pagtataka ng lalaki dahil dapat ay tumagos ang kanyang pag-atake dahil isa lamang itong mahinang force field. Kasabay nito ay nagpalabas ng isang malakas na mana aura ang alchemist dahilan upang tumalsik ang lalaki, at winika nito na hindi niya alam ang dahilan ng mga ito kung bakit nila inubos ang kanilang grupo, subalit ipapakita niya sa kanila na nasa ibang level ang isang S-rank constellation. Matapos magbanta ay mabilis nitong inikot ang isang singsing, dahilan upang mas lumakas pa ang pinalalabas nitong mana aura. Dahil dito ay nawika ng babae na ito pala ang kapangyarihan ng isang S-rank constellation, tugon naman ng isang lalaki na puti ang buhok na tama ito at ang constellation na kinontrata ng alchemist ay tinatawag na Immutable Alchemist. Nang marinig ito ng lalaki ay nagulat ito dahil may alam itong mga impormasyon sa kanya. Sabay winika pa ng isang lalaki na kung nagulat ba ito na may alam sila sa kanyang constellation. Hindi niya alam kung alam nito na kahit papaano ay maingay na ang kanyang pangalan, kaya't alam nila na ang divine artifact na suot nito ay mula sa End Era, na labis namang ikinagulat ng alchemist. Ipinaliwanag naman ng lalaki sa kanyang kasama na ang mga artifact sa End Era ay may mga natitira pa ring kapangyarihan ng constellation. Dugtong pa nito na si Alchemist John ay kilalang kilala dahil sa kanyang S-rank constellation na mula sa artifact ng End Era. Kaya't ang halaga nito ay mataas pagdating sa merkado. Ngunit sa kabila ng natamasa nitong kapangyarihan ay wala itong ginawa kundi ang bumuo ng grupo ng masasamang tao, dahil sa mga narinig ay winika ng alchemist na ayaw niyang marinig ito mula sa kanila, at kasabay nito ay nagpalabas ito ng mga magic circle at may lumabas dito na animoy sibat na nagtungo sa mga miyembro ng The Teaching One, na mabilis naman nilang naiwasan.
Winika ng babae na hindi niya inaasahan na may kakayahan din pala itong magpalabas ng mga magic circle, ngunit hindi sumagot ang alchemist, sa halip ay nagpakawala itong muli ng isang atake, na kaagad namang naiwasan ng babae. Dahil dito ay inis na nagtanong ito kung ilang magic circle ba ang inilagay nito sa loob ng silid, dahil hindi na siya natutuwa sa ginagawa nito. Ngunit sa isip-isip ng alchemist ay hindi niya na alam ang gagawin dahil nagagawa pa rin ng mga itong makaiwas kahit sa likod na siya umaatake. Bagaman at nasa alanganin na sitwasyon ay pinakalma nito ang sarili at naisip niyang magiging maayos lamang siya, dahil mayroong humigit kumulang na 1,200 na magic circle sa loob ng mansyon kaya't malabong maiwasan nila ang lahat ng iyon. At bukod pa dito ay mayroong pa siyang isang abilidad na tinatawag na Immutable Alchemist Absolute Defense. Gamit ito ay hindi siya maaapektuhan ng gagawin niyang pag-atake kaya't malabo siyang mamatay dito. Kasabay nito ay agad niyang inactivate ang mga magic circle na nakakalat sa buong mansyon, at naiisip niyang hindi niya magagamit ang ataking ito kung may natitira pa siyang mga kasama, subalit ngayon ay hindi na ito mahalaga. Pero lingid sa kanyang inaasahan ay tila ba walang nangyari sa kanyang ginawa. Sinabi ng babae na may balak ba itong atakihin sila o kung ano paman, ngunit wala naman silang nakikita. Dahil sa nangyari ay labis ang pagtataka ng alchemist sapagkat nakakasigurado siyang na-activate niya ang mga magic circle. Nang makita ng lalaking puti ang buhok na tila ba ay naguguluhan, si Alchemist John ay ipinaliwanag niyang bago pa man sila pumasok sa loob ay nakadetect na sila ng mga magic circle. At ito ay halos 1,200 maliliit na magic circle na may kalakip na simpleng spell upang maglabas ng mga kadena, at ang lahat ng ito ay naharangan na nila. Dahil sa narinig ay hindi makapaniwala ang alchemist at winika nito na pinalalabas ba nitong na napawalang bisa nila ito nang hindi niya napapansin. Paglilinaw naman ng lalaking puti ang buhok na hindi nila ito pinawalang bisa, sa halip ito ay inarangan nila. Matapos nito ay nagpakawala ng isang atake ang babae gamit ang sandata niyang dala. Naisip naman ng alchemist na hindi siya maaapektuhan ng ganong klaseng pag-atake dahil sa kanyang absolute defense, ngunit lingid sa kanyang inaasahan ay nagawa pa rin siyang mapinsala ng ginawang atake ng babae. Dahil dito ay labis ang kanyang pagtataka kung bakit hindi gumana ang kanyang pinagmamalaking abilidad, ngunit habang napapaisip pa ito ay may isa muling nagpakawala ng atake, subalit bago pa man ito tumama ay mabilis niya itong naiwasan. Kasabay nito ay agad siyang nag-ipon ng isang mana aura sa kanyang kamao at inatake ang lalaking may espada na mahusay naman nitong nasalag. Dahil dito ay napahanga ang lalaki dahil ang akala niya ay umaasa lang ang alchemist sa kapangyarihan ng kanyang constellation. Samantalang si Alchemist John ay aminadong malalakas ang kanyang mga kalaban dahil nahihirapan na siya sa mga ginagawa ng mga itong pag-atake. At wala na siyang magagawa dahil maging ang kanyang absolute defense ay hindi gumagana sa mga ito, kaya't nakiusap siya sa kanila na kung maaari bang tumigil na sila. Bagaman hindi niya alam ang dahilan ng mga ito kung bakit sila nito inatake, ngunit naubos na nila ang lahat ng miyembro ng ruling business maliban sa kanya, kaya't nakipagkasundo siya na hindi na siya gagawa ng masama kung ito ang gusto nila. Ngunit winika ng isang lalaki na tila ba'y hindi nito naiintindihan kung ano ang nangyayari, at hindi ito tungkol sa paggawa niya ng kabulastugan, kundi dahil nagkamali siya ng taong babanggain. Dahil sa narinig ay napaisip ang alchemist na si Joyok lamang ang kanilang pinagplanuhan, kaya't napatanong ito sa sarili kung naparito lang ang mga ito para lang sa isang estudyante. Nang napagtanto niya na wala ng saysay ang pakikipag-usap sa mga ito, iisa na lamang ang kanyang naiisip na paraan para makalabas dito ng buhay. Kasabay nito ay ginamit niya ang tinatawag na materialization upang tawagin ang kanyang constellation. Karaniwan kailangan itong gamitan ng napakaraming mana at bumuo ng isang sanctification upang magawang matawag ang constellation. Ngunit dahil wala ng pagpipilian ay isinakripisyo niya ang kanyang buhay at maging ang imbakan niya ng mana upang magawa lamang tawagin ang kanyang constellation.
Nang makita ito ay humingi ng paumanhin ang lalaking pula ang suot sa constellation at winikang ang kanilang lord ang Spirit of Combat ay may mensahe para sa kanya. Winika nito sa constellation na ang taong tumawag sa kanya ay sinubukan saktan ang kanyang tagapag-alaga at ito ang martial arts god. Dahil dito ay agad tinanong nito si Alchemist John kung totoo ba ang kanyang narinig. Paliwanag naman ng lalaki na ninais niya lamang patayin ang isang estudyante na mula sa Valhalla at ang pangalan nito ay Juyok kaya't wala siyang alam sa mga sinasabi nito. Ngunit nang marinig ito ng constellation ay tinawag niya itong hangal at mabilis na kinansela ang materialization at binawi na nito ang pahiram niyang kapangyarihan. Dahil sa nangyari ay tila ba binagsakan ng langit at lupa ang hangal na alchemist at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Matapos nito ay sinabi ng lalaki na binabati niya ang alchemist, dahil napagpasyahan ng kanilang constellation na katayin siya ng personal. Yeah!